Good day mga ka-Arki! So, sa videong ito, ipapakita ko ang ginawa naming renovation sa aming TV wall. Ano nga ba ang mga design na aming napili, anong mga materyales ang ginamit, at iba pang details and consideration na makakatulong sa iyo kung magpapagawa ka rin ng iyong TV wall. Anyway, ito yung Kuya Architect, at kung naghahanap ka ng mga videos all about house design and construction, well, mag-subscribe na dito. Now, let's see our renovation of our TV wall. So, ito yung before. Makikita nyo, simple lang talaga ang TV wall. Meron lang itong pintura, tsaka meron siyang tiles sa central part nito. So, ito na yung kanyang 3D model ng ating gagawing TV wall. Makikita na natin at change na natin ang materyales. Ang central part nito ay gagawin na nating fluted panel na uso ngayon. At sa sides naman ay gagawin natin siyang parang wall niche design for the storage and display shelves for aesthetic. So, after natin ma-layout at ma-model yung ating plans for the TV wall, start na tayo na mag-layout mismo sa existing na walls. Anyway, ang gagamitin nating materials for the shelves sa magkabilang side as our wall niche design ay fiber cement board, or mas kilala natin bilang Hardiplex in metal frame. So ayan, nagsisimula nang i-install ang ating metal frames, at mamaya-maya ay lalagyan na rin natin ng fiber cement board na cover ang ating gagawing mga wall niche design sa magkabilang side ng ating TV wall. So, after nitong ma-install, ay lalagyan ng mga body fillers, yung mga corners, at saka mga joints. At syempre, after that is lalagyan na ng primer, which is latex na flat white. At i-finish ito pagpipintura ng semi-gloss na primer paint na puti pa rin. At after matapos ang ating wall niche sa gilid at saka sa upper part, simulan natin ang installation ng mga fluted panels para sa central part ng ating TV wall. Ito yung parang magiging main accent na wall para sa ating TV or ang kanyang backdrop mismo. So after na makover na yung ating metal frame, ay simulan na rin ang electrical works at i-connect na ang mga wires sa different light fixtures at saka sa mismong switch na nakatago doon sa gilid ng ating wall niche. Anyway, kung naghahanap ka ng video all about fluted panels, meron na tayong ginawa. Nandito na yung iba't ibang design ng mga fluted panels na pwede mong mabili, ang kanyang mga dimensions or sukat, at ang kanyang mga presyo kung kaya ba ng budget mo. Video links on the description and comments below, so pakihanap na lang. So after natin ma-install yung ating floated panel sa center, syempre gagawin din natin yung ating hanging console cabinet dito sa gitna. So gagamitin lang natin is yung plywood na marine 3/4, at syempre lalagyan natin ng body filler at saka ng pintura for finishing naman. So after matapos ang installation ng framing ng ating main na mga cladding sa ating wall niche at ang fluted panel sa ating central part, ay time na para mag-install ng ating mga lighting. So after designing and all that works, andito ng ating bagong renovated na TV wall.
Anyway, ang ginamit naming fluted panel is yung pang exterior. Mas mahal nga lang ito kumpara sa mga interior na fluted panels. Kasi mas nagustuhan namin yung kanyang look na mas natural wood yung tignan kaysa plastic. Tsaka mas prefer namin ang laki ng mga flutes niya sa panels na to compared doon sa mas maliliit or mas hindi ganon ka even or ganon ka para sa amin yung spacing ng flutes. Ito eksakto lang para sa amin, so chinus na lang namin yung pang exterior type. And then kung mapapansin nyo yan, ayan yung parang square na parang molding or trim is actually electrical conduits lang yan, yung square, rectangular type. So inad lang namin yan dyan, tapos dito namin dinikit yung strip light na white, yan, para hindi na masyadong complicated yung build ng mismong itong main body ng wall niche, para pwede mo nang ihuli yung lights na to kasi ididikit mo lang naman yung parang molding nya. Yun. Anyway, ang ginamit naming pandikit is adhesive, yung mga no nails, no more nails, or ano ba yung klaseng iba't ibang industrial glue, para hindi na gumamit ng mga screw, diretso dikit na lang, mas madali yung trabaho. So again, nakita natin kanina na gumamit tayo ng fiber cement board or mas kilala nating Hardiplex, no? Kasi unlike sa kung plywood ang gagamitin natin, pwede itong anayin at saka prone to fire na rin. At saka kasi medyo yung area namin is bumabaha, kaya perfect tong piping board na gamitin para kahit bumahaman ay hindi magkakaroon ng pagkabulok or maka-attract ng mga anay o anong pa mang mga insektong kumakain ng kahoy. Kaya again, cement board ang ginamit natin sa body ng ating TV wall. Sa ating console cabinet naman, makikita niyo yan. Gawa lang to sa marine plywood. Kasi nakaangat naman to, so hindi yan maabot ng baha kung nagbabaha man. Tsaka marine na rin. So hindi gaano prone sa water damage. So pininturahan lang. At ayan, nilagyan namin ng glass yung center para medyo aesthetic din. At ito ang kanyang mga yan, sa loob. Bukas siya upward. Yan, same din dyan. So ayan, nilagay na namin yung mga decorative piece tsaka yung modem ng aming internet. So ang sukat ng center space na yan, ayan, ay 2 meters by 2 meters, meaning 2 meters yung lapad, 2 meters yung taas. Tsaka yung TV natin is 55 inches na TV. Kung isusukat mo yan dyan, pa-diagonal ay 55 inches. Yan. So ganyan yung magiging itsura ng ganyang kalaking TV sa ganyang laking central space ng ating TV wall. Para naman sa mga accent lights at downlights ay gumamit tayo nitong resist type na downlight na ang kanyang mismong fixtures ay adjustable or movable sa direction na gusto mong patama yung lights. For more accent and decorative effect, ayan, iniba natin yung kulay ng loob ng wall niche para mag-pop yung kanyang kulay at mabigyan ng highlight yung mga decorative piece na nasa loob. Same din doon with of course our additional na
accent lighting. At saka gumamit tayo nitong mga glass shelvings, no? With mga stainless steel hardwares para again aesthetic tignan. And of course, dahil transparent yung glass, hindi natin kailangan maglagay ng iba pang ilaw sa baba dahil pwede na siyang maging maliwanag dahil nga tatagos yung ilaw dahil glass ang linagay nating shelf dyan. So, if nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, share, at syempre kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect, deserve mo ang maayos at magandang bahay.